Alright, so hi there, future LPTs and top notchers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating live session for Filipino Majorship. Sige, so sa mga nandito na, kindly tag and mention your friends na pumarito na sa ating platform. Sapagkat ito po ay public live, so basically ito po ay open para sa lahat ng Filipino majors. Okay, so again, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So this will be our first public live for September 2026 LET exam. So sa mga nandito na, ipapaalala ko lang sa inyo that our majorship is 40% sa inyong overall na rating. Kasing bigat ng proof ed ang ating majorship. Kaya huwag nyo po itong tinitake for granted. At sa mga hindi pa po nakaka-join sa ating exclusive review group ay pwede pa po kayong pumapol sapagkat lahat ng sessions po natin is recorded kaya pwede nyo pong balikan anytime. For 500 pesos hanggang final coaching na po yan. Na kung saan lahat po ng topics that is under the new TOS ay atin pong tatalakayin. Sa 500 pesos, it is composed of 19 sessions. So imagine 19 divide 500. 26 pesos kada session lang yung binabayaran nyo. At hanggang final coaching na po yan. 2 araw na final coaching. Okay, so again, before we start, paki-mention muna ang yung mga kaibigan nang sa gayon ay sabay-sabay kayong papasa at mag-o-taking. So by the way, am I loud and clear po ba? Naririnig po ba ako? So medyo maulan. Okay, sige, pakikomento nga po if naririnig ako before we start with our live session this afternoon. So, kumbaga ang tatalakayin lang natin ngayon is yung mga basic question na madalas lumabas sa board exam sa ating Filipino majorship. And I would assume na natalakay nyo na po to nung college. Alright? So, naririnig po ba tayo? Pakikomento nga po. Sige, baka kasi salita ako ng salita tapos hindi pala naririnig. So by the way, I am Joyce Acosta at ako ang makakasama nyo sa loob ng ilang buwan, 6, hanggang final coaching. Sasamahan ko po kayo hanggang dulo. Alright, so since marami na tayo, so let's proceed with our live session today. So disclaimer lamang po that all contents and intellectual property belong to the rightful owners. No copyright infringement is intended and it is for educational purposes only. Okay, so and before we proceed with our question number 1, magbibigay muna ako ng mga tips on how to study for your board examination. So, paano nga ba? Okay, paano nyo ba mai-ace yung board examination? So, first and foremost, you need to know the TOS. Alam nyo na ba yung TOS natin? The Table of Specification. Sa Gen Ed, mayroong TOS. For the Proof Ed, mayroong TOS. Sa ating majorship, mayroong TOS. So, you need to know the TOS. In that way, guided po kayo sa mga topics at subtopics na kailangan yung aralin throughout the review session. Again, sa mga members natin dyan sa private group, posted na po yung TOS sa ating exclusive review group. Okay, bakit nga ba mahalaga yung TOS? Ito yung kumbaga way para guided ka kung ano yung mga topics at subtopics na kailangan mong aralin sa iyong pagre-review. So, second is get reliable and updated materials. Kasi ngayon, we can't deny the fact na ang dami ng review materials. And all you have to do is to piliin nyo yung mga materials na kayang i-defend ng source. Kung bakit ganito or kung bakit ganyan yung kanyang sagot. Kasi kung hindi kayang i-defend ng source kung bakit ganyan ang kanyang sagot, medyo red flag tayo dyan. Okay, pangatlo is that use strategies that suits you. So as early as now, assess yourself. Sa anong pamamaraan ka ba mas matututo? So in my case kasi, mas natututo ako sa panonood ng mga videos. Kaya yun yung ginawa ko. Again, tandaan nyo, kayo po yung magtitake ng board exam at hindi sila. Kaya piliin nyo yung pamamaraan na kung saan komportable kayo. Mas madali kayong matututo. Okay, so ang daming nagbabalik. Si Ma'am Jenny, hi! Alright, so good afternoon po.
So again, piliin nyo kung saan kayo mas madaling matututo. Kasi kayo yung magti-take ng board exam at hindi sila. Kung mas natututo kayo sa pagbabasa, then go for it. Kung mas natututo kayo sa panonood ng videos habang nagsusulat, then yon ang gawin nyo. Okay? Again, piliin nyo kung saan kayo komportable at mas madaling matuto. So, pang-apat is make a routine. So, di ba, alam mo na kung saan pamamaraan ka mas matututo. So, ngayon, ano yung gagawin mo? So, ang ginawa ko, okay, dapat, tinatak ko talaga sa isipan ko na dapat isang araw, sasagot ako ng 150 questions per day. And that way, para mas mahasa yung utak ko na mag-analyze ng mga tanong. Okay, panglima is that you need to understand the concept. Hindi lang po pwedeng memorize tayo ng memorize tapos hindi na intindihan. Again, ito yung pinaka-importante. You need to understand the concept para kahit bali-balik na rin man ang tanong ay makakasagot pa rin kayo. Okay, at pang-anim is that you need to pray, work, and manifest. Kasi hindi ho pwedeng manifest tayo ng manifest tapos wala tayong ginawa. Again, you need to do your part as well as a reviewee. Kailangan mong mag-aral. Hindi po pwedeng manifest tayo ng manifest. You need to pray, work, samahan para palagi ng sipag at syaga. Alright? So, tiyak kayo ay magiging lisensyadong guro. So, I hope nakatulong. So, ang daming nagbabalik. So, maraming salamat po. Sabi ni Ma'am Jackie, LPT na ako this May 15. Alright, so grabe ang multo last March. So I'm praying and hoping na sana, di ba, the last season may top notcher na nagmula sa atin. Isa sa mga Sampaguita babies. And I'm praying and hoping na sana for this batch, may manggaling ulit na top notcher. Galing sa Philippine Majors. Nag-enroll sa program natin. Okay, sige. So, before we proceed with our question number 1, basic lang to. Okay, pakikomento muna yung mga pangalan na may LPT sa dulo. Sisimulan natin sa pagmamanifest. Manifest lang po tayo ng manifest hanggang sa magkatotoo. Sapagkat dyan din po ako nagsimula. Okay, sa pagmamanifest. Okay, again, before we proceed with our question number 1, pakikomento nga po ang yung mga pangalan na may LPT with top notcher sa dulo. I-claim na natin yan, di ba? Nangarap ka na lang, ibigay mo na lahat. I-claim mo na hanggang top notcher. At least kapag hindi nag-top notcher, ang magiging bagsak mo with high board rating. Okay, sige. Nais kong hintayin ang yung mga komento. Uy, andito si Ma'am Kim. Hi, Ma'am Kim. Good afternoon. So, si Ma'am Kim ay isa sa mga coach natin for English majorship. So, kung may mga kaibigan kayo na nagre-review rin for the September LET exam, so pwede ko silang mag-enroll kay Ma'am Kim. Again, English major si Ma'am Kim. Itataya ko ang manok ni Papa kay Ma'am Kim. So, all you have to do is to message the Facebook of Ma'am Kim. Alright, so nakikita ko na yung mga komento. So let's start with our question number 1. Okay, number 1, maaari patlang kayong magsulat. Ano ang wastong salita ang gagamitin sa patlang? Is it letter A, rin, letter B, din, letter C, the pan, or letter D, the pam? So what is your answer for question number 1? Pakikomento ko. Okay, so nagbabalik si Ma'am Jamie. Hi, Ma'am Jamie. Good afternoon. Let passer na po ako last September 2025. Okay, number 1, may sumagot ng letter A, alpha. How about the others? Again, maaari, di ba? Unang tanong, iba-iba na ng sagot ang ating Filipino majors. So, sige, I see a letter A, alpha, mabuti at naparito. Sapagkat for this one, this is letter B, bravo po ang tamang sagot. Again, this is letter B, bravo. Hala, ma'am, bakit letter B, bravo? Inagtapos naman sa patinig na I. So, ganito po yan. May panuntunan po tayo sa wastong gamit ng rin at daw ayon sa KWF mismo. Pag sinabi natin KWF, that is Komisyon sa Wikang
Filipino, mga panuntunan or guideline. So, dito kasi, sinasabi na kapag ang salita, ang sinusundang salita ay nagtatapos sa pantig na ri, ra, raw, at ray, ang gagamitin natin ay din. Letter B, bravo. Again, for this one, this is letter B, bravo. So, narito yung illustration natin para mas mabilis niyong matandaan. So, kapag nagtatapos ang sinusundang salita sa patinig na A, E, I, O, at U at malapatinig na Y at W, ang gagamitin natin ay raw, rin, rito, roon, rine. However, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig, mga katinig na B, K, D, J, H, L, M, N ng P, R, S, T at ri, ra, raw at ray, ang gagamitin natin ay daw, din, dito, doon, din eh. Okay, sige, taas kamay. Sa ngayon lang to na-encounter. 'Di ba? Nung nagre-review ako, sabi ko nga, bakit hindi namin to napagdaanan ng college? So for this one, again, kapag nagtatapos sa pantig na ri, ra, raw, at ray, ang gagamitin natin ay din. So for this one, this is letter B, bravo. So nasaan po ang resibo ni ma'am? So narito po ang resibo natin. So, ngunit sinasabi rin ng tuntunin na kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw, at ray, ang din o daw ay hindi nagiging rin o raw, gaya ng sumusunod. Okay, for example, instead of maaari rin, ang gagamitin natin ay maaari din. Instead of kapara raw, ang gagamitin natin ay kapara daw. So, ito ay dahil nagiging lubhang malamyos ang pagsasalita kapag sinusundan pa ng rin o raw. For example, maaari rin. 'Di ba? Hindi masyadong na-emphasize yung sinundang salita. Nagiging malamyos ang pagsasalita. So ito ho ay makikita natin sa KWF manual sa masinop na pagsulat. Alright? So unang tanong at mukhang natuto agad. Again, for this one, kapag ang sinusundang salita, tatandaan lang natin, na kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw at ray, ang gagamitin natin ay din, daw, dine, doon. Okay. Sige, so ating tingnan kung naiintindihan na ba. Okay, nag-away patlang sila. Ano yung gagamitin natin? Ito yung nakagandahan kasi sa review natin. Lahat ng choices pinapaliwanag natin. 'Di ba? Kasi naniniwala ko na mas mahalaga na maintindihan nyo yung konsepto. Para kahit bali-balik na rin ang tanong, makakasagot pa rin kayo. Okay, nag-away patlang sila. Ano nga ulit yung unang panuntunan na kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig at malapatinig na Y at W, ang gagamitin natin ay, nakalimutan na ba agad? Okay, yes, very good. This is raw ang gagamitin natin. Nagtatapos sa malapatinig na Y. Okay, next, maaari patlang sila na kumuha ng mangga. Okay, ano yung ikatlong panuntunan? 'Di ba ang unang panuntunan na kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig at malapatinig, ang gagamitin ay raw. Kapag ang salita ay nagtatapos sa katinig, ang gagamitin ay daw. Ang ikatlong panuntunan, ano yung gagamitin? Na kapag ang salita ay nagtatapos sa pantig na ri, ra, raw at ray, ang gagamitin natin ay daw. So for this one, daw ang isasagot natin. Maaari daw sila na kumuha ng mangga. Okay, kumuha patlang kayo ng papel. Nagtatapos sa pantig na A. So, ang gagamitin natin ay raw. Again, kumuha raw kayo ng papel. May tama raw patlang siya na nakita. Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Again, may tama raw, patlang siya na nakita. Is it raw o daw? May tama raw. Nagtatapos sa malapatinig na W. So yun lang ba yung titingnan natin? Bakit raw ang sagot ng Filipino majors natin? Again, kapag nagtatapos sa pantig na ri, ra, raw, at ray, ang gagamitin natin ay daw. So for this one, may tama raw, daw siya na nakita. Okay, kumain patlang sila sa parisan ni Diwata. Nagtatapos sa katinig na N, kaya ang isasagot natin, daw. Kumain daw sila sa parisan ni Diwata. Alright, so nakuha ho ba?
Sige, I hope nakuha. So again, right after this live, ay ipa-private na po natin to and only members can access this video sa atin pong private group. Perks po nila sapagkat nag-avail sila sa program natin. Okay, number 2. Ano ang tawag sa lahat ng mga gawain, kagamitan, paksa, at mga layuning isinasama sa pagtuturo ng mga asignatura sa paaralan? Is it letter A, the TOS, letter B, Banghay Aralin, letter C, the module, or letter D, curriculum? So what is your answer? Pakikomento po. Ang review natin ngayon, it's called reviewing the basic. So ito yung dapat na pagdaanan nyo na nung college. Okay, number 2, I see a lot of letter B, bravo, mabuti, very good, at naparito. Sapagkat for this one, ang tamang sagot, this is letter D, delta. Again, di ba imagine, ngayon kayo nag-take ng board exam, nanalig kayo sa stock knowledge. Ayun, na-stock. Again, for this one, this is letter D, delta. Ito yung tinatawag nating curriculum. Tawag sa lahat ng mga gawain, kagamitan, at paksa ng mga layuning isinasama sa pagtuturo. So, ang tatandaan po kasi natin sa TOS, sige, talakayin natin lahat. Ang tatandaan po natin sa TOS, pag sinabi natin TOS, this is table of specification. Sa wikang Filipino, ito ay tinatawag nating talahanayan ng espesifikasyon. So, pag sinabi nating TOS, ito yung lawak ng paksa sa nagagawin or sasaklawin sa gagawing pagsusulit. Again, lawak ng paksa na sasaklawin sa gagawing pagsusulit. Ang Banghay Aralin naman, diba sa wikang Ingles, ito yung tinatawag nating lesson plan. So pag sinabi nating Banghay Aralin, ito yung mapa. Ito yung mapa or balangkas ng mga inihandang gawain ng guro. Again, hindi ho ako mahilig sa mga annotation. All you have to do is makinig ng mabuti. Okay? Again, Banghay Aralin, mapa or balangkas ng mga inihandang gawain ng guro. Kapag mapa or balangkas, Banghay Aralin agad yan. Kapag lawak na gagawin or sasaklawin sa gagawing pagsusulit, that is the TOS. How about module? Ito naman yung kagamitan sa pagtuturo na buo at ganap sa kanyang sarili. Again, module, ito yung kagamitan na buo at ganap sa kanyang sarili. Kapag curriculum, ito yung tawag sa lahat ng mga gawain. Okay, nakuha ho ba? Sige, drill natin kapag TOS, ito yung lawak na sasaklawin sa pagsusulit. Again, lawak na sasaklawin sa gagawing pagsusulit. Kapag Banghay Aralin, mapa or balangkas ng mga inihandang gawain ng guro. Kapag module, ito yung kagamitan sa pagtuturo na buo at ganap sa kanyang sarili. Pero kapag ang tinatanong sa board exam, tawag sa lahat ng mga gawain, kagamitan, that is curriculum. So for this one, this is letter D, delta, ang tamang sagot. Okay, so natuto, di ba? At least natuto. Okay, number 3. Si Teacher Kim ay naniniwala na mas mabilis ang pagkatuto ng mag-aaral kung sila ang tutuklas o lilikha ng mga sariling gawain sa halip na ipasaulo or ipaulit ng maraming beses. So, anong teorya ng pagkatuto ng wika ito? Is it letter A, the silent way? Letter B, Suggestopedia? Letter C, the total physical response? Or letter D, the ALM? So, what is your answer for question number 3? Pakikomento ko. Sige, nakatama na ba sa dalawang items? Or ligwak pa muna? Okay, number 3, again, naniniwala na mas mabilis yung pagkatuto ng mag-aaral kung sila mismo ang tutuklas or lilikha. So sa madaling salita, ang hinahanap natin kapag mag-aaral, lahat ng gagawa ng mga gawain. So this is learner-centered. Okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Okay, number 3, andyan na po yung clue. I see a lot of letter C, Charlie. Okay, mukhang mabuti at naparito. At may iilang sumagot ng letter A, alpha. So for this one, this is letter A, alpha ang tamang sagot. So ang tatandaan na natin na kapag ang mag-aaral, ang lilikha or tutuklas, that is the silent way.
Pag sinabi kasi nating silent way, dito tahimik ang guro at mag-aaral ang lilikha. Again, tahimik ang guro, mag-aaral ang lilikha, that is the silent way. Ang Suggestopedia naman, ito yung naniniwala na kinakailangan ng relax na kapaligiran para matuto yung mag-aaral. Ang total physical response naman, ito yung kabaliktaran ng silent way. Kung sa silent way, mag-aaral lahat ng gagawa, sa total physical response naman, si teacher lahat ang nag-uutos. Again, total physical response, teacher-centered. Nagsisimula sa letrang T. Okay, may mga ano tayo mnemonics para mas mabilis niyong matandaan. Again, kapag total physical response, ang guro, lahat ang gumagawa at nag-uutos. So, sa madaling salita, ang total physical response is teacher-centered. Ang silent way, learner-centered. Ang ALM naman, ito yung naniniwala na mas mabilis na natututo yung mag-aaral kapag inuulit, mayroong memorization, pagsasaulo, that is under the ALM. Okay, so I hope nakuha. Okay, number 4. Ito ay uri ng close na pagsusulit na binubuo ng isa or higit pang talata na may puwang para sa mga kinaltas na mga salita na kung saan ang pagkakaltas ay laging ikalima, ikasampo, or anumang ratio na napili. Ito ay tinatawag na. Is the letter A the fixed ratio deletion? Letter B the variable ratio deletion? Letter C the multiple choice clause? Or letter D the basic clause? So what is your answer for question number 4? Pakikomento ko. Again, number 4. Laging ikalima, laging ikasampo. So, sa madaling salita, may sinusunod na order. Again, may sinusunod na order. So, this is under. Okay, kapag sinabi natin may sinusunod na order, this is letter A, alpha. Again, this is fixed ratio deletion. For this one, this is letter A, alpha. Pag sinabi kasi natin variable ratio deletion, ito yung walang sinusunod na order. Again, variable ratio deletion, walang sinusunod na order. Kapag multiple choice clause, may pagpipilian. Kapag basic clause, walang pagpipilian. Okay, sige. Number 4, pasadahan natin ulit saglit. Again, sige, i-drill muna natin ang number 4. Kapag sinabi nating fixed ratio deletion, may sinusunod na order. Again, kapag may sinusunod na order, that is the fixed ratio deletion. Kapag walang sinusunod na order, that is the variable ratio deletion. Kapag may pagpipilian, that is the multiple choice clause. Kapag walang pagpipilian, that is the basic clause. Alright, so for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, number 5. Anong titulo sa panitikan ng Pilipinas ang ibinigay sa may akda na si Amado V. Hernandez sa tulang pinamagatang Isang Dipang Langit? So, is it letter A, ama ng manggagawa? Letter B, ama ng Balarilang Tagalog? Letter C, makata ng manggagawa? Or letter D, ama ng wikang pambansa? So, what is your answer for question number 5? Pakikomento ko. Again, anong titulo raw sa panitikan ni Amado V. Hernandez na kung saan sinulat niya ang Isang Dipang Langit? Okay, number 5, may nakikita ko na sumagot ng letter C, Charlie, at may iilang sumagot ng letter A, alpha. Again, i-highlight natin, Amado V. Hernandez. Okay, so for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Kapag sinabi nating Amado V. Hernandez, siya ay kilala natin bilang makata ng manggagawa. How about ama ng manggagawa? Sige, mukhang dito kayo nalito. Again, iba ang ama ng manggagawa sa makata ng manggagawa. So, kapag sinabi nating ama ng manggagawa, isasagot nyo Isabelo de los Reyes. Ang ama ng Balarilang Tagalog ay walang iba kundi si Lope K. Santos. Kapag makata ng manggagawa, Amado V. Hernandez. Kapag ama ng wikang pambansa, that is Manuel Quezon. Okay, sige, i-drill natin. Ama ng manggagawa, Isabelo de los Reyes. Ama ng Balarilang Tagalog, Lope K. Santos. Makata ng manggagawa, Amado V. Hernandez. Kapag ama ng wikang pambansa, siya ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Okay, number 6. Kinilala siya bilang makata ng pag-ibig
at hari ng balagtasan sa kanyang panahon. Siya ang sumulat sa titik ng makabayang awitin ng bayan po. Is it letter A, Francisco Baltazar? Letter B, Tony Velasquez? Letter C, Jose Corazon de Jesus? Or letter D, Amado V. Hernandez? So what is your answer for question number 6? Pakikomento ko. Ito yung lumabas. So isa to sa mga lumabas last season. So, siya ay walang iba kundi si sumulat sa titik ng bayan ko. Okay, I see a lot of letter C, Charlie, at may iilang sumagot ng letter D, Delta. So, for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Siya ay walang iba kundi si Jose Corazon de Jesus. Okay, how about Francisco Baltazar? Ano ba yung tatandaan natin kapag sinabi nating Francisco Baltazar? So, si Francisco Baltazar naman po, siya ay kilala bilang ama ng balagtasan. Si Tony Velasquez, siya naman ang kinilala bilang hari ng comics. Again, hari ng comics, Tony Velasquez. Kapag sumulat sa awitin ng bayan ko at kinilala bilang makata ng pag-ibig at hari ng balagtasan, siya ay walang iba kundi si Jose Corazon de Jesus. How about Amado Hernandez? Sige, ano nga ulit yung tatandaan natin kapag sinabi nating Amado V. Hernandez? Again, ano yung tatandaan natin kapag sinabi nating Amado V. Hernandez? Siya naman yung kinilala bilang makata ng manggagawa. Okay? Sige, for this one, this is letter C, Charlie. Okay, number 7, na itatanong ni Daniel sa kanyang sarili kung ano ang una niyang nabanggit na salita or kung paano siya natutong magsalita. Aling yugto ng pagkatuto ng wika ang inilalarawan ni Daniel? Is it letter A, developmental linguistic? Letter B, echoic stage? Letter C, the monitor hypothesis? Or letter D, the acquisition learning hypothesis? Okay, 'di ba? Makinig ng mabuti sapagkat lahat ng choices ay nira-rationalize natin para kahit bali-balik na rin ang tanong pagdating sa board exam, makakasagot pa rin kayo. Okay, number 7, na itatanong niya sa kanyang sarili kung paano siya natutong magsalita, kung paano niya na-develop ang kanyang kakayahan sa pagsasalita. So for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, kapag naitatanong niya kung paano siya natutong magsalita, that is under developmental linguistic. Okay, ang echoic stage naman, ang tatandaan natin, ito yung kapag paulit-ulit na naririnig ng isang bata ang isang salita, ay natututunan niya ito. Kahit hindi niya naiintindihan. Okay, that is under echoic stage. Ang monitor hypothesis naman, ito ay naniniwala na ang pagkatuto ng wika at pagtatamo ay magkaugnay. Monitor hypothesis. Ang acquisition learning hypothesis, ito naman yung naniniwala na ang pagtatamo at pagkatuto ay magkahiwalay. Again, monitor, magkaugnay. Acquisition, hindi magkaugnay. So for this one, this is letter A, alpha. Okay, number 8, may pag-asa. Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa? So, is it letter A, the temporal, letter B, existential, letter C, phenomenal, or letter D, modal? So, what is your answer for question number 8? Pakikomento ko. Okay, sige, number 8, may pag-asa. So, this is under may pag-asa. Diba? Pagka mayroon or wala ng isang bagay. So for this one, this is under letter B, bravo ang tamang sagot. Again, kapag sinabi nating may pag-asa, that is existential. How about temporal? Okay, how about temporal? Ano yung tatandaan natin kapag sinabi nating temporal? Ito naman yung kapag nagsasaad ng time. Again, temporal, time. Existential, pag mayroon or wala ng isang bagay. How about phenomenal? Okay, ang phenomenal naman, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating phenomenal? Sige, nais kong malaman kung natalakay ba to nung college kayo. How about phenomenal? Phenomenal. Ito yung mga kapag pangkalikasan. For example, bumabaha, bumabagyo. That is under phenomenal. Ang modal naman, ito yung pagkagusto or nais mo sa isang bagay.
gusto kong magkaroon ng lisensya. Anong uri yaan ng pangungusap na walang tiyak na paksa? That is under modal. Sige, i-drill natin kapag temporal, time. Existential, pag ito yung pagkamayroon or wala ng isang bagay. Ang phenomenal naman, ito yung mga pangkalikasan. For example, bumabaha, lumilindol, bumabagyo, that is under phenomenal. Ang modal naman, yan yung pagkagusto or nais mo sa isang bagay. Okay, number 9. Sabihin mo na ang totoo. Totoo at walang bahid na kasinungalingan. Kasinungalingan ay di ko tatanggapin. Tatanggapin lamang kung ano ang totoo at nararapat sa akin. Ang nasa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay. Pag sinabi natin tayutay, that is the figures of speech. Is it letter A, the anaphora? Letter B, the epipora? Letter C, anadiploses? Or letter D, repitasyon? So what is your answer for question number 9? Pakikomento ko. Okay, may pattern. Basahin ng maigi. Sabihin mo na ang totoo. Totoo at walang bahid na kasinungalingan. So napapansin nyo na inuulit yung unahan at hulihan ng salita. So this is under, is it anaphora, epipora, anadiploses, or repitasyon? So what is your answer for question number 9? Pakikomento ko. Okay, dahil inuulit, this is repetasyon. Tama ho ba? Okay, number 9, very good at naparito. Sapagkat for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Ito ho ay tinatawag nating anadiploses. Kapag inuulit ang unahan at hulihan, that is under anadiploses. Kapag inuulit yung unahan lang, anaphora. Kapag inuulit yung hulihan lang, that is epipora. Kapag inuulit ang unahan at hulihan, that is anadiploses. Okay, nakuha ho ba? Okay, hindi ho repetasyon, panggulo lamang sa repetasyon. Okay, for this one, this is anadiploses. Kapag inuulit ang unahan at hulihan. Alright, so nakuha ho ba? So again, kapag anaphora, A, unahan lang ang inuulit. Kapag epipora, E, end. So end lamang yung inuulit na salita. Kapag inuulit ang unahan at hulihan, pinagsama na, that is anadiploses. So for this one, this is letter C, Charlie. Okay, di ba? Mukhang na-convince na si, is it sir? Sabi niya, magkano yung enrollment? So, for 500 pesos, hanggang final coaching na po yan. Hanggang dulo na po yan. Wala na kong ibang babayaran. Wala na kong hidden charges. Okay, again, for 500 pesos, hanggang final coaching na po yan. Hanggang sa mag-take na po kayo ng board exam. Okay, sige, proceed tayo. Number 10, sino ang kilala bilang dakilang mananalumpatin ng kilusang propaganda? So, is it letter A, Graciano Lopez Haina? Letter B, Jose Rizal? Letter C, Marcelo del Pilar? Or letter D, Andres Bonifacio? So, what is your answer for question number 10? Pakikomento ko. Diba? May triumvirate of the La Liga movement. So, sino yon? Dakilang mananalumpati, dakilang manunulat, dakilang political analyst. So, ang hinahanap dito is dakilang mananalumpati. So, sino yon? Is it Graciano Lopez Haina, Jose Rizal, Marcelo del Pilar, or Andres Bonifacio? Okay. Sige, for this one, kapag sinabi nating dakilang mananalumpati, siya ay walang iba, kundi si, okay, marami ang sumagot ng letter C, Charlie, at siya ay walang iba kundi si Graciano Lopez Haina. Letter A, Alpha ho ang tamang sagot. Si Jose Rizal naman, siya yung kinilala natin bilang dakilang manunulat. Si Del Pilar naman, siya yung kinilala natin pagdakilang political analyst. Siya ay walang iba kundi si Del Pilar. Si Andres Bonifacio naman, ama ng katipunan. Okay, so for this one, this is letter A, Alpha. Number 11, si Ana ay maganda. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito. So, is it letter A, payak? Letter B, may lapi? Letter C, karaniwan? Or letter D, di karaniwan?
So what is your answer for question number 11? Pakikomento ko. Okay, again, si Ana ay maganda. 11. Ayos ng pangungusap. So, pagdating sa board exam, basahing maigi ang tanong. Ang hinahanap natin is ayos ng pangungusap. So, basically, ang una nating i-eliminate is letter A at letter B. Bravo. Again, si Payak Maylapi is under kayarian ng pangungusap. Ang hinahanap po natin, ayos ng pangungusap. At may dalawang ayos tayo. That is the karaniwan at di karaniwan. So kapag nauuna ang simuno, yaan ay di karaniwan. Kapag nauuna ang panaguri kaysa sa... Sige. Naglalag po ba tayo? Okay. Si Ana ay maganda. Nauuna ang simuno, which is si Ana. Nakuhuli yung panag... So for this one, this is under letter D, delta. Kaysa sa panaguri, that is under D, karaniwan. Letter D, delta. Okay, number 12. Nakuha ho ba? Sige, kapag ang salita sa isang dialekto ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa isa pang dialekto, ito ay tinatawag na. Is it letter A, the true cognates? Letter B, the false cognates? Letter C, Creole? Or letter D, dialectical accent? So what is your answer for question number 12? Pakikomento ko. Okay, sige. Maulan rin ba sa inyo yung panahon ngayon? Palaging umuulan. Okay, number 12. Kapag ang salita raw ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa iba pang dialekto, andyan na po yung clue. Again, context clue will lead you to the correct answer. I see a lot of letter C, Charlie. Sure na ho ba tayo dyan? Again, nagbibigay ng ibang kahulugan sa iba pang dialekto. And that is letter B, bravo, ang tamang sagot. Yan ho yung tinatawag nating false cognate. Okay, for example, sa mga Bisaya. So, pag sinabi nating langgam, sa mga Bisaya, lumilipad yan. However, sa mga Tagalog, ang langgam is gumagapang. 'Di ba? Same salita, however, nagbibigay ng ibang kahulugan sa iba pang dialekto. Depende sa lugar. Magkaparehong salita, however, nagbibigay ng ibang kahulugan. That is false cognate. However, kapag nanatili yung kahulugan, yan yung tinatawag nating true cognates. Again, kapag nanatili yung kahulugan, true cognates. Kapag nagbibigay ng ibang kahulugan, that is the false cognate. Alright, nakuha ko ba? For this one, this is letter B, bravo. Okay, number 13, alin sa mga sumusunod na titik ng alphabetong Filipino ay isang hiram? Is it letter A, Y, letter B, B, letter C, J, or letter D, nang? So what is your answer for question number 13? Pakikomento ko. Okay, by the way, gusto ko lang pong i-inform yung mga members natin dyan sa private group na kinakailangan nyo pong mag-antay ng ilang oras bago ma-upload yung video natin sa ating private group. Kasi may rule ngayon si Meta na after 30 days, dinidelete yung live video. Kaya kinakailangan i-download ko muna ulit. Then after that, i-re-upload ko na naman. And it takes time. Okay? So, ganun yung magiging setup natin. Mag-antay lang, no worries sapagkat i-upload ko rin po. Okay, number 13, again, hindi alin sa mga sumusunod na titik ng alphabetong Filipino ay isang hiram. Okay, so that is, again, kapag isang payment, one account lang po. Hindi ko pwedeng, ma'am, gusto ko sa dummy account ko rin i-accept nyo ako. Again, one payment per account. At kapag na-accept ko na, later on, gusto niyo namang baguhin, hindi ko na, the admin will not entertain change of account request. I hope you understand. Kasi bago kayo nag-enroll, may mga details of the program tayo. Alright? So I hope nabasa niyo po yun lahat.
So, for this one, bakit iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors, 'di ba? May 8 hiram tayo na titik. That is the C, F, J, N, Q, V, X, at saka Z. So, alin dyan yung hiram? And that is letter C, Charlie. Again, this is letter C, Charlie. Number 14, gusto kong magkaroon ng lisensya. Okay, natalakay na natin to. Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa? Is it letter A, the temporal, letter B, existential, letter C, phenomenal, letter D, modal? So what is your answer for question number 14? Pakikomento ko. Yes po, majorship lamang yung ino-offer ko. So, again, gusto kong magkaroon ng lisensya. Gusto, pagka gusto mo sa isang bagay. And that is under letter D, delta. Again, this is letter D, delta. How about temporal, oras o panahon? Again, temporal, oras o panahon. Existential, pagka mayroon or wala ng isang bagay. Phenomenal, mga pangkalikasan. Okay, sige, talakayin natin ang iba't ibang pangungusap na walang paksa. So, una, we have existential. Ano nga ulit yung tatandaan natin pag sinabi natin existential? Pagka mayroon or wala ng isang bagay. How about modal? Gusto kong magkaroon ng lisensya. That is under pagka gusto or nais mo sa isang bagay. Ang temporal naman kapag oras o panahon. Ang formulasyong panlipunan naman, nandito si Ma'am Robs. Hi, Ma'am Ruby, ang top notcher natin sa Soksay. So, si Ma'am Ruby, nag-o-offer rin sila ng exclusive review group for social studies. Kaya kung may mga kakilala kayo, pwede nyong i-message si Ma'am Ruby. Ang formulasyong panlipunan naman, ito yung mga pagbati. Pag sinabi nating magandang umaga, that is under formulasyong panlipunan. Ang sambitla naman, ito yung isa or dalawang pantig ng salita. Aray, that is under sambitla. Ang pautos naman, gumagamit ng salitang paki. Ang phenomenal naman, mga pangkalikasan. Alright? So, may nagtatanong, Ma'am, lagi ka po bang nagla-live? So, may schedule po tayo sa ating live session every Sunday. So, posted po yan sa ating Facebook page. So, number 15, ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. Ano ang tayutay ang ginamit sa pahayag na nasa itaas? Is it letter A, pagpapalit saklaw? Letter B, pagpapalit tawag? Letter C, pagwawangis? Or letter D, pagtutulad? So, are you familiar with synecdoche and metonymy? Eto na yon. Sige, ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. Is it synecdoche, or na pagpapalit saklaw? Kapag pagpapalit tawag, yan ay tinatawag nating metonymy sa wikang Ingles. Ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. Okay, number 15, I see a lot of letter B, bravo. Sure na ko ba tayo dyan? Okay, yung manok namin. Sumasagot rin. Okay, number 15, I see a lot of letter B, bravo. And for this one, this is letter B, bravo ang tawag, ang tamang sagot. Ito ay tinatawag nating pagpapalit tawag. Kapag sinabi nating palasyo, yan ay ang gobyerno. So, pinalitan. How about ilaw ng tahanan? Saan yan under? Sige, yes po, this is letter B, bravo. Ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. So, yan ay under pagpapalit tawag. Ang pagpapalit saklaw naman, ito yung pagbanggit ng isang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. For example, ang ganda naman ng bagong wheels mo. So, binanggit lang yung wheels bilang pagtukoy sa sasakyan. Again, kapag pagpapalit saklaw, pagbanggit ng bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Kapag pagpapalit tawag, ito yung kapag pinapalitan mo ng isa pang pangalan ang isang bagay. Okay, for example, ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Instead of ina, ang gagamitin mo, ilaw ng tahanan. Ganon. That is under pagpapalit tawag. Okay, number 16, apat na mga mata ang tumitig sa kanya. Ano ang tayutay ang ginamit sa pahayag na ito? Is it letter A, pagpapalit saklaw? Letter B, pagpapalit tawag? Letter C, pagtanggi? Or letter D, pagsalungat? Kapag tagapundi ng ilaw, iba na yan.
Mukhang si ano na yan, Stella. Are you familiar with the Stella? Si Kim Chu, taga-pundi ng ilaw. Yes po, umuulan. Kaya yung signal natin, nagloloko rin. 'Di ba? Pati yung signal natin, nagloloko kapag umuulan. Kaya pasensya na po talaga. Okay, number 16, apat na mga mata ang tumitig sa kanya. So, binanggit lang yung mata bilang pagtukoy sa dalawang tao. So, this is under pagpapalit saklaw. Okay. Mukhang nalilito na. Again, kapag apat na mga mata, meaning dalawang tao ang tumitig sa kanya. Binanggit lamang yung bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. So, for this one, this is letter A, alpha. Okay, 17. Sino ang naglapat ng himig sa awiting bayan ko? Is it letter A, Jose Corazon de Jesus? Sige, kaway, si Ma'am Ruby, tawang-tawa sa taga-pundi ng ilaw. Ma'am Ruby, bad yan. Okay. Letter A, Jose Corazon de Jesus. Letter B, Constancio de Guzman. Letter C, Jose Palma. Or letter D, Julian Felipe. Diba? Unang public live session natin at dinogyo na tayo ni Ma'am Ruby. Number 17, naglapat ng himig. Sige, again, pagdating sa board exam, basahing maigi ang tanong. Sapagkat sa isang salita or dalawang salita ay pwedeng mabago ang kasagutan. 'Di ba? Iba-iba kayo ng sagot. And so far, wala pang nakakatama. Si Sir Antonio pa lang ang nakakatama. Okay, so for this one, this is letter B, Bravo ang tamang sagot. Okay, again, for this one, this is letter B, Bravo. So, ang tinatanong kasi, naglapat ng himig. So, siya ay walang iba kundi si Constancio de Guzman. However, kapag ang tinatanong sa board exam, sino ang sumulat sa bayan ko? Again, sino ang sumulat sa bayan ko? So, isasagot nyo, Jose Corazon de Jesus. Si Jose Palma naman, siya ang sumulat sa ating pambansang awit. Ang naglapat ng himig naman, sa ating pambansang awit ay walang iba kundi si Julian Felipe. Okay, so Sister Ben, not a Filipino major, pero I watch your videos before, Ma'am Joy, especially, and those save videos and they're kay Teacher Queen. Alright, so LPT na siya last September 2025. So hindi siya Filipino major pero nanunood. So pwede nyo rin kasi itong magamit sa Gen Ed. Nasa isip ko lupang hinira. So sige, i-drill natin kapag sumulat sa bayan ko, Jose Corazon de Jesus. Kapag naglapat ng himig sa bayan ko, Constancio de Guzman. Si Jose Palma, siya ang sumulat sa ating pambansang awit. Si Julian Felipe, siya yung naglapat ng himig sa ating pambansang awit. Ito yung nakagandahan kasi nirarationalize ho natin. Para kahit ibalik ta rin ang tanong, goods pa rin kayo. Okay, number 18. All you have to do is to be mindful. Okay? Basahing maigi ang tanong kasi marami yung pwedeng mangyari sa 1 point. Number 18, sino ang kasalukuyang commissioner sa KWF or the Commission sa Wikang Filipino? So, is it letter A, Arthur Casanova? Letter B, Marites Taran? Letter C, Virgilio Almario? Or letter D, Manuel Quezon? So, what is your answer for question number 18? Pakikomento po. Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Again, sino ang kasalukuyang commissioner sa KWF? Okay. Letter C. I see a lot of letter C, Charlie. Sige. Ma'am Ruby, alam niya daw. That means letter B, Bravo ang tamang sagot. Sige, i-highlight natin. Ang tinatanong is kasalukuyan, present. Diba? Hindi yung nakalipas, present yung tinatanong. And that is Marites Taran. So, sa ibang source, ang sinasagot pa rin nila is letter A, alpha. So, tatandaan po natin na si Arthur Casanova is inappoint siya sa panahon ni Duterte. Si Marites Taran naman is inappoint sa panahon ni Marcos. So, sino ang kasalukuyang commissioner sa KWF? And that is Marites Taran. Letter B, Bravo. However, kung wala si Marites Taran sa choices, then wag na ho nating guluhin pa ang ating isipan. So, isagot nyo na si Arthur Casanova kung wala si Marites Taran. Okay, priority si Marites Taran.
option lamang si Arthur Casanova, na kapag wala si Taran, si Arthur Casanova ang isagot niyo. Okay, so for this one, this is letter B, Bravo. Again, si Casanova in-appoint sa panahon ni Duterte. Si Taran is in-appoint sa panahon ni Marcos. Okay, number 19. Diba? Pagka-graduate ko, ma'am, sinabi na kaagad ni ate na i-follow kita. Kasi ikaw daw ang pinaka nakatulong sa majorship niya. Yung hindi pa nakaka-graduate pero naka-follow na. Alright, so see you soon kapag magre-review ka na. Okay, number 19, sino ang unang commissioner sa KWF? Eto na. Again, unang commissioner sa KWF. Is it letter A, Arthur Casanova? Letter B, Marites Taran? Letter C, Virgilio Almario? Or letter D, Manuel Quezon? So what is your answer for question number 19? Pakikomento ko. Unang commissioner yung tinatanong, hindi kasalukuyan, kundi unang commissioner sa KWF. Sino nga ba yung unang commissioner ng KWF? Alright, very good. Siya ay walang iba kundi si Virgilio Almario. So, letter C, Charlie ang tamang sagot. Again, unang commissioner sa KWF. Number 20, ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino mula sa alphabetong Ingles? So, ang magkakamali rito, kukurutin. Is it letter A, 6, letter B, 7, letter C, 8, or letter D, 9? So, what is your answer for question number 20? Pakikomento ko. Again, ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino mula sa alphabetong Ingles? Number 20. Okay, number 20, mukhang wala pang sumagot. Okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Mabuti at naparito. Sapagkat ang tinatanong is ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino mula sa alphabetong Ingles. So that is letter B, Bravo. 7 lang po ang hiniram ng alphabetong Filipino sa alphabetong Ingles. Sapagkat hindi kasali ang enye. Ang enye ay hiniram natin sa alfabeto ng mga Kastila. Okay, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na basahing maigi ang tanong. Sapagkat sa isang salita o dalawang salita, nagbabago yung kasagutan. So for this one, again, hindi kasali ang enye. Sapagkat ang enye ay hiniram natin sa alfabeto ng mga Kastila. So kung iibahin natin ang tanong, kung gagawin natin ganito, ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino, din isasagot nyo 8. However, may karugtong ang tanong mula sa alphabetong Ingles. Kaya that is 7 lang po. Diba? Mukhang marami ang kukurutin ang sarili. Number 21, ang pangarap ay isang pangalang patlang. Is it letter A, pantangi, letter B, pambalana, letter C, tahas, or letter D, basal? So, what is your answer for question number 21? Pakikomento ko. Again, ang pangarap ay isang pangalang patlang. Is it pantangi, pambalana, tahas, or basal? Number 21, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. Mukhang kompleto, Ricardos tayo. We have letter C, D, at letter B, Bravo. So, for this one, this is, kapag sinabi nating pangarap, yan ay diwa or kaisipan. Sa madaling salita, hindi nahahawakan, hindi nakikita. So that is under basal. Letter D, delta, ang tamang sagot. Pag sinabi kasi nating tahas, yan yung mga nahahawakan, yan yung mga nakikita. Ang pangalang pantangi naman, yan ay specific. For example, ako ay nakatira sa Molave, Zamboanga del Sur. So, ang Molave, Zamboanga del Sur ay specific na ngalan ng isang lugar. Kapag sinabi nating pambalana, general term, lugar. Okay? Lugar. Pambalana, general term. Ang pantangi is the specific na term. Okay? Nakuha ho ba? Sige, drill natin. Pantangi, katangi-tangi, meaning specific. Pambalana, general term. Tahas, nahahawakan, nakikita. Basal, hindi nahahawakan, hindi nakikita. So, yun lang po yung tatandaan nyo para mas mabilis ng nating matandaan. Okay, number 22.
Ito ay paraan ng panghihikayat ayon kay Aristotle na ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas, manunulat, or tagapagsalita. So, is it letter A, the ethos, letter B, fatus, letter C, logos, or letter D, uyayi? So, what is your answer for question number 22? Pakikomento po. Again, kapag ginagamit yung credibility ng mambibigkas, okay? Ang mambibigkas na yan ay ma-ed graduate, PhD graduate, ganon. So, ginagamit yung kredibilidad upang maniwala yung mga nakikinig. Okay, 22. I see a lot of letter A, alpha, at may iilang sumagot ng letter B, bravo. Again, kapag sinabi nating ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas, that is letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay? Pag sinabi naman nating fatos, ito yung kapag ginagamit yung emosyon. Again, kapag ginagamit yung emosyon, that is the fatos. Kapag ginagamit yung lohikal na pag-iisip, that is the logos. Okay, i-drill natin ethos, ginagamit ang kredibilidad ng mambibigkas. Kapag ginagamit yung emosyon, that is the fatos. Kapag ginagamit ang lohikal na pag-iisip, that is the logos. Ang uyayi naman, ito ay under a witting bayan na ginagamit sa pagpapatulog ng bata. Okay, 23, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Anong uri ng di-verbal na komunikasyon ang tinutukoy rito? Is it letter A, chronemics, letter B, the haptics, letter C, the oculesics, or letter D, proxemics? So what is your answer for question number 23? Pakikomento po. Again, ang hinahanap natin, uri ng di-verbal na komunikasyon. Hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Okay. 23. Ano ho ang inyong kasagutan? Pakikomento ho. So, marami ang sumagot ng letter C, Charlie. At may iilang sumagot ng letter B, Bravo. Sure na ho ba tayo dyan? Andyan na po yung clue. Hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Okay, hindi nagsalita ng ilang segundo. Involve yung oras. Oras. So that is under letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, hindi siya nagsalita ng ilang segundo. That is under chronemics. Sige, ibahin natin ang tanong. Gagawin natin ganito. Nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't nilapitan niya ito. Ano ang magiging sagot nyo? Again, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't nilapitan niya ito. So, involve yung distansya. Nilapitan niya ito upang tumahimik. So, ang isasagot nyo is letter D, delta. Diba? Baka kasi pagdating sa board exam, iniba na yung tanong. Kung kaya't nilapitan niya ito, tapos yung sinagot nyo, letter A, alpha pa rin. Okay? Kaya basahing maigi ang tanong. Okay? Nilapitan niya ito kapag involve yung distansya, that is under proxemica. Ang haptics naman, mga haplos. Ang oculesics, involve ang paningin. Okay, sige, i-drill natin chronemics, oras, haptics, mga haplos, oculesics, paningin, proxemica or proxemics, that is distansya. Okay, 24, alin sa sumusunod ay hindi uri ng pangungusap ayon sa gamit. Is it padamdam, letter B, karaniwan, letter C, pautos, or letter D, patanong? So may nagtatanong kung recorded po ba to. Lahat ng sessions po natin is recorded and pwede nyo hutong panuurin sa ating private group. Sa exclusive sa mga members natin. Okay, para pwede nilang balikan at i-master pa yung mga concept. Okay, 24, hindi kasali sa pangungusap ayon sa gamit. Okay, that is letter B, bravo. Saan ba under ang karaniwan? Karaniwan at di karaniwan is under ayos ng pangungusap. Okay, 25, isang Cebuana na ipinalalagay na pinakapangunahing manunulat na babae sa Ingles bago ang makadigma ay si, is it letter A, Estrella Alfon, letter B, Heriberto Gumban, letter C, Luwalhati Bautista, or letter D, Modesto de Castro. So what is your answer for question number 25? Pakikomento ho.
Again, sino raw yung isang Cebuana na ipinapalagay na pangunahing manunulat na babae sa Ingles? Siya ay walang iba kundi si Estrella Alpon. Letter A, Alpha ang tamang sagot. Si Luwalhati Bautista naman, ang tatandaan nyo, siya yung babae na sikat bilang feministang manunulat. Again, sikat na feministang manunulat, Luwalhati Bautista. Kapag pangunahing manunulat na babae sa Ingles, that is Estrella Alpon. So si Heriberto Gumba naman, siya yung ama ng panitika ng Bisaya. Si Modesto de Castro naman, siya ang sumulat sa Urbana at Felisa. Ito yung pagsusulatan ng dalawang magkakapatid. Okay, 26, ito ay isang pag-aaral tungkol sa wika na tinatawag ding palabuuan. Is it letter A, ponolohiya, letter B, syntax, letter C, morpholohiya, or letter D, semantika? So what is your answer? Pakikomento ko. Again, palabuuan. Yaan ay isang pag-aaral tungkol sa wika na tinatawag ding palabuuan. Is it letter A, ponolohiya, letter B, syntax, letter C, morpholohiya, or letter D, semantika? So, ito yung basic question. Easy na lang to sa inyo. Tinatawag ding palabuuan. Number 26, may nakikita ko na sumagot ng letter C, Charlie. Sige, sure na ho ba tayo dyan? 26. Okay, may sumagot ng semantika. So, for this one, kapag sinabi nating palabuuan, yan ay ang morpholohiya. For this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Again, palabuuan, morpholohiya. How about ponolohiya? Ano ang ibang katawagan ng ponolohiya? Alright, so may nagbabalik si Sir Agsunod. So, di ba, malapit nang lumabas ang result nyo this coming May 15. And sana marami ang makapasa, di ba? Marami ang mag-uuttaking. Okay, 26, morpholohiya, palabuuan. Ang ponolohiya naman, yan ay tinatawag nating palatunugan. How about syntax? Syntax. Ano yung ibang katawagan ng syntax? Yan naman ay tinatawag nating palaugnayan. Ang semantika is palasurian. Sige, i-drill natin ponolohiya, phone, that is palatunugan. Ang syntax is palaugnayan, morpholohiya palabuuan, semantika is palasurian. So for this one, this is letter C, Charlie. Number 27. Ang alfabeto ng ating mga ninuno noong panahon ng pre-colonial ay tinatawag na is it letter A, alibata, letter B, abecedario, letter C, abacada, or letter D, makabagong alfabeto. So what is your answer for question number 27? Pakikomento po. Okay, ano raw ang tawag sa alfabeto ng ating mga ninuno sa panahon ng pre-colonial period? Yan ay tinatawag nating alibata. Letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, number 28. Ang mga sumusunod ay mga akda ni Luwalhati Bautista maliban sa isa. Is it letter A, Dekada 70, letter B, Gapo, letter C, Satanas sa Lupa, or letter D, Bulaklak ng City Jail? So what is your answer for question number 28? Pakikomento po. Again, Luwalhati Bautista, ano nga ulit yung tatandaan natin? Sikat na feministang manunulat. So, yan ay isinulat lahat ni Bautista maliban sa isa. Alin dyan ang hindi kasali? Okay, number 28, I see a lot of letter A, alpha. Very good at naparito. Sapagkat for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Okay, ngayon ang tanong, sino ang sumulat ng Satanas sa Lupa? Siya ay walang iba kundi si Celso Carunican. So, siya ang hindi kasali. So, for this one, this is letter C, Charlie. Okay, number 29, ito ay awiting bayan na tungkol sa pakikipagkaibigan. Is it letter A, Sambutani, letter B, Talindaw, letter C, Salagintok, or letter D, Oyayi? So, what is your answer for question number 29? Pakikomento ko. Again,
awiting bayan tungkol sa pakikipagkaibigan. Pakikipagkaibigan. So your answer will be, okay, pakikipagkaibigan. Ito yung mga basic question na madalas lumabas sa Gen Ed. Gen Ed at Filipino natin. Number 29, may sumagot ng letter A, Alpha. For this one, this is. Okay, letter C, Charlie ang tamang sagot. Again, kapag pakikipagkaibigan, that is salaginto. Kapag sambutani, yan naman ay awit sa tagumpay. Ang talindaw is awit sa pamamangka. Ang uyayi is awit sa pagpapatulog ng bata. Alright, bibilisan natin sapagkat ang ulan ay lumalakas na rin. At kapag lumakas ang ulan, ang tendency nawawala yung signal natin. Okay, so may nagbabalik. Sabi ni Ma'am Ligaspi, dami rang lumabas sa let na naituro niyo, ma'am, sabi ng friend ko, kaya nirecommend agad sa akin. Alright, so maraming salamat po sa ating mga Sampaguita babies. Babies na walang sawang nagre-recommend sa program natin. Again, maraming salamat po sa tiwala at suporta. Okay, number 30. Gusto kong magkaroon ng lisensya. Okay? Bumalik ang tanong na to, gusto kong magkaroon ng lisensya. And that is, letter D, Delta ang tamang sagot. Okay, sige. Bumalik rin to. Existential, pagka mayroon or wala ng isang bagay, modal, nangangahulugang gusto or nais, temporal, oras o panahon, mga pagbati, that is under, formulasyong panlipunan, sambitla, yan yung isa or dalawang pantig ng salita. Pautos is, gumagamit ng salitang pake. Ang phenomenal naman, P4, pangkalikasan. Okay, 31. Alin sa mga sumusunod na titik ng alphabetong Filipino ay isang hiram? Is it letter A, Y, letter B, I, letter C, V, or letter D, M? So, mas okay talaga na memorize nyo yung mga hiram na titik ng alphabetong Filipino sapagkat madalas po yung lumabas sa majorship natin. Okay, again, alin sa mga sumusunod na titik ng alphabetong Filipino ay isang hiram. And that is letter C, Charlie. Sige, ano-ano nga ulit yung mga hiram na titik ng alphabetong Filipino? We have the C, F, J, N, Q, V, X, at saka Z. Okay, tatandaan nyo po yan. I-memorize nyo po yan. Okay, so narito. Okay, 32, na itatanong ni Donna sa kanyang sarili kung ano ang una niyang nabanggit na salita at kung paano siya natutong magsalita. So, anong yugto ng pagkatuto ng wika ito? Again, na itatanong kung paano niya na-develop ang kanyang pagsasalita. And this is under developmental linguistic. Letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, 33, ito yung pananalitang ipinapalit sa mga salita or pariralang kapag ipinahayag sa tuwirang kahulugan. Ito ang nagpapalumanay sa kahulugan ng salita. Again, nagpapalumanay. For example, instead of sabihin natin na siya ay isang babaeng bayaran, ang gagamitin natin na siya ay isang babae na mababa ang lipan. 'Di ba? Hindi siya masyadong masakit. Nagpapalumanay sa kahulugan ng isang salita. And that is under euphemistikong pananalita. Letter A, alpha. Okay. 34, nag-iingay ang klase ni Binibining Joyce kung kaya't hindi nagsalita ng ilang segundo. Sige, tingnan natin. Baka nalilito pa rin. Hindi nagsalita ng ilang segundo. Involve yung oras. Okay, diba? Bakit iba-iba pa rin ang sagot? Again, hindi nagsalita ng ilang segundo. Involve yung oras. So that is under chronemics. Letter A, alpha, ang tamang sagot. Sige, i-drill natin. Kapag involve yung oras, chronemics. Kapag haplos, that is haptics. Kapag oculesics, tatandaan natin paningin. Kapag proxemica or proxemics, that is distansya. Okay, sige. Talakayin natin ang iba't ibang uri ng di-verbal na komunikasyon. Okay? Kapag sinabi natin chronemics, oras. Proxemica, distansya. Oculesics, paningin. Ang pectics, meaning mukha. Haptics, haplos. Ang objectics naman, mga gamit.
Ang iconics is simbolo, ang kinesics is galaw ng katawan, at olfactorics is pang-amoy. So, ganito lang yung mga notes nyo para mas mabilis nyong maalala. So, pwede nyo hutong i-screenshot. Okay, number 35, ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino? So, I hope by now wala nang magkakamali rito. Is it letter A, 6, letter B, 7, letter C, 8, or letter D, 9? Sige. Ano ho ang inyong kasagutan for question number 35? Parang bumalik na parang hindi bumalik. Okay, 35. Bakit 7 pa rin? Bakit may sumagot ng 7? Basahing maigi ang tanong, 'di ba? Sinabi ko na po, walang karugtong. Walang karugtong ang tanong. Ang tinatanong lang, 'di ba? Letter B. Again, huwag niyo hong i-memorize yung mga bagay-bagay. You need to understand the concept. Okay? Ilang titik ang hiniram ng alphabetong Filipino? 'Di ba? That is 8. Kapag may Ingles sa dulo, sige, ganyan na lang para mas mabilis yung matandaan. 'Di ba? Kapag may Ingles sa dulo, tawang-tawa. Kapag may Ingles sa dulo, isasagot nyo 7. Pero kapag walang Ingles sa dulo, isasagot nyo 8. 'Di ba? Sinabi na natin, pero ito yung nakagandahan para paulit-ulit mas namamaster nyo yung mga concept natin. Okay, for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Number 36, alin sa mga sumusunod na pangalan ang hindi tahas? Again, hindi tahas. Okay. Is it letter A, pagkain, letter B, gamot, letter C, lapis, or letter D, pag-asa? So, na-explain ko na to kanina. Kung naintindihan nyo yung in-explain ko kanina, makakasagot kayo rito. Hindi kasali sa tahas. Hindi kasali sa tahas. Alin dyan? So, what is your answer for question number 36? Pakikomento ko. Diba? Mas mahalaga talaga na maintindihan nyo yung konsepto. Very good. For this one, this is letter D, delta. Saan ba under si pag-asa? Again, saan under si pag-asa? Hindi siya kasali sa tahas sapagkat ang pag-asa is under pangalang basal. Again, letter D, delta. Okay, 37, ano ang kautosang nagbigay pagkilala sa bagong alphabetong Pilipino? So, is it letter A, kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1987? Letter B, kautosang pangkagawaran bilang 18, series of 1987? Letter C, kautosang tagapagpaganap bilang 81, series of 1987? Or letter D, kautosang tagapagpaganap bilang 18, series of 1987. Diba, ma'am? Mukhang pare-pareho lang naman yan. So, may sagot talaga dyan. Ano yon? So, what is your answer for question number 37? Alin dyan ang nagbigay ng bagong pagkilala sa bagong alphabetong Filipino? So, that is... Okay, for the hula-hula tayo, palakasan ng guardian angel. So, may sumagot ng letter D at letter C, Charlie. So, wala tayong panalo for this video. So, for this one, this is letter A, alpha. Palakasan ng guardian angel. Ito ay ang kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1987. So, narito ang resibo natin. Kautosang pangkagawaran bilang 81, series of 1987 ng DEX. Ito ay pinalabas ni Kalihem Lourdes Kisumbing na nagpapakilala sa alfabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino na binuo ng LWP, na kung saan ito ay binubuo ng 28 na titik. Okay, bumalik ulit, hindi nagsalita ng ilang segundo, and this is letter A, alpha. Okay, 39. Si Tarzan ay lumaking napapalibutan ng mga unggoy. Dahil dito, natutunan at naiintindihan niya ang paraan ng pakikipag-usap ng mga hayop kahit siya ay isang tao. Aling teorya sa pagkatuto ng wika ang inilalarawan nito? So, is it letter A, teoryang inative? Letter B, teoryang cognitive? Letter C, teoryang behaviorist? Or letter D, teoryang makatao? So, what is your answer for question number 39? Pakikomento ko. Sige, tingnan natin.
39, involve yung kapaligiran, 'di ba? Lumaking napapalibutan ng unggoy kung kaya't kalaunan ay natutunan at naiintindihan niya na rin ang paraan ng pakikipag-usap ng mga hayop. 'Di ba? Kapag involve yung kapaligiran, that is under behaviorism. Letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Sige, talakayin natin lahat. Kapag sinabi natin teoryang inative, eto naman ay naniniwala na likas na natututo ang tao kahit hindi turuan. Again, ang enative, tatandaan nyo lang, likas na natututo ang tao kahit hindi turuan. Sapagkat innate sa isang tao ang matuto. Ganun yung paniniwala ng teoryang enative. Ang cognitive naman, ito ay naniniwala na ang pagkakamali ay palatandaan ng pagkatuto. So, ang cognitive naniniwala sila na okay lang na magkamali. Ang importante, natututo. Ganun yung mindset ng teoryang cognitive. Ang behaviorist naman, kapag kayang i-shape ng kapaligiran ang ugali ng isang tao, that is under behaviorist. Kapag involved yung reward at reinforcement, mga pagsasaulo, pagmememorya, that is under behaviorism pa rin or behaviorist. Ang teoryang makatao naman, ito yung kapag involved yung salik pandamdamin or emosyon ng isang tao. Na kapag payapa ang puso't isipan ng tao, natututo raw. So, ganun yung paniniwala ng teoryang makatao. Sige, i-drill natin, kapag likas na natututo ang tao, that is under anong teorya? Enative. Ang cognitive naman, okay lang na magkamali, importante natututo. Ganun yung paniniwala ni cognitive. Ang behaviorist naman, kapag involved si kapaligiran, reward, reinforcement, pagsasaulo, pagmememorya, mga drills, that is under teoryang behaviorist. Ang makatao naman, kapag involved yung salik pandamdamin or emosyon ng isang tao, that is under teoryang makatao. So, nakuha ho ba? I hope nakuha. Okay, number 40. Anong uri ng tagapakinig ang tango ng tango ngunit wala namang naiintindihan? Ito yung madalas kong ginawa sa math kasi personally hindi ko talaga gusto yung math. So para hindi matawag dapat for the pagpapanggap tayo. Tango ng tango kahit hindi naiintindihan para hindi matawag at mapatayo. Okay, so is it letter A, eager beaver, letter B, tiger, letter C, sleeper, or letter D, BCB? So what is your answer for question number 40? Pakikomento ko. Okay. So, ginawa nyo rin ba to para hindi matawag? Sige, tango ng tango para kunyari naiintindihan. Kahit ang totoo, wala naman talagang naiintindihan. Okay, number 40. I see a lot of letter A, alpha. And for this one, this is letter A, alpha ang tamang sagot. Okay, for this one, this is letter A, alpha. Yan ay tinatawag nating eager beaver. So, pag sinabi naman nating tiger, ito yung uri ng tagapakinig na kung saan hinihintay niya lamang na magkamali yung nagsasalita. So, si tiger ay si feeling perfect. Okay, perfect ka, girl. So, para siyang, again, si tiger, hinihintay niya lamang na magkamali yung nagsasalita. Si sleeper naman, hindi siya kasali sa mga choices. Si BCB naman, ito yung tagapakinig na abala sa isang bagay. Nakikinig habang nagsiselfon. Ganon. That is the BCB. Okay, so for this one, this is letter A, alpha. Okay, 41. Ano ang kauna-unahang nobela na nailimbag sa Pilipinas? Is it letter A, Doktrina Kristiyana, letter B, Barlaan at Josaphat, letter C, Nuestra Senora del Rosario, or letter D, A Child of Sorrow? So what is your answer for question number 41? Pakikomento ko. Sabi ni Ma'am Leia, parang ako. Para hindi matawag, para safe, di ba? 41, kauna-unahang nobela na nailimbag sa Pilipinas. Okay, very good at ang bilis yung matuto. Di ba? Basahing maigi ang tanong. 41, I see a lot of letter B, bravo. And for this one, this is letter B, bravo ang tamang sagot. Okay, yan ay tinatawag na Barlaan at Josaphat. Okay, sabi ni Ma'am Jovily, pero may award yan, ma'am, sa school ng LM. Uy, may award pala ang eager beaver. Ngayon ko lang nalaman. Kasi kung dati, mukhang may award rin ako dyan. Okay, 41, kauna-unahang nobela na nailimbag sa Pilipinas, yaan ay ang Barlaan at Josaphat.
However, kapag ang tinatanong sa board exam, ano ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Isasagot nyo, Doktrina Kristiyana. 'Di ba? Isang salita lang ang nagkaiba pero yung sagot nag-iba rin. Again, kapag ang tinatanong sa board exam, ano ang kauna-unahang nobela na nailimbag sa Pilipinas? That is Barlaan at Yusafat. Sino ang sumulat? Antonio de Borja. Ang Doktrina Kristiyana, ang tatandaan naman natin, yan ay kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Doktrina Kristiyana. Kapag ang tinatanong naman, ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas ay Barlaan at Yusafat. Ang ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas ay ang Nuestra Señora del Rosario. Alright, so I hope nakuha. Ang Child of Sorrow naman, ito yung unang aklat na naisulat sa wikang Ingles. Sino ang sumulat? Si Zoilo Galang. Okay, so masyado ho bang mabilis yung facing natin? Umuulan na kasi kaya binibilisan ko na rin. Okay, 42, ito ay isang sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian or struktura ng salita. So, is it letter A, phonolohiya, letter B, morpholohiya, letter C, orthographia, or letter D, syntaxes? So, what is your answer for question number 42? Pakikomento ko. Again, sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian or struktura ng salita. And that is letter B, bravo ang tamang sagot. Yan po ay tinatawag nating morpholohiya. So ngayon ang tanong, ano naman yung tatandaan natin kapag sinabi nating phonolohiya? Yan naman yung pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Again, phonolohiya, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Ang morpholohiya naman, pag-aaral sa kayarian or struktura ng salita. How about orthographia? Sige, nais kong hintayin ang inyong kasagutan pagdating sa orthographia. Nais kong malaman kung naaalala pa ba. Orthographia, ito yung pag-aaral sa Again, orthographia, pag-aaral sa wastong pagbaybay ng salita. Ang syntaxes naman, ito yung tawag na kapag pinagsama natin yung mga salita, parirala, at parirala upang makabuo ng pangungusap. Again, ito yung pagsama-sama ng mga salita, parirala upang makabuo ng pangungusap. Yan ay tinatawag nating syntaxes. Okay, 43. Ito ang taon na ipinatupad ng formal ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Is it letter A, 1937, letter B, 1959, letter C, 1987, or letter D, June 19, 1861? So what is your answer for question number 43? Pakikomento po. Again, ipinatupad ng formal ang Pilipino, P. Okay, P. That is letter B, bravo ang tamang sagot. Yan ay ipinatupad noong 1959. Again, for this one, hindi ho F yung hinahanap, P pa lang. 'Di ba sa kasalukuyan, naging Filipino, F yung ginagamit. However, ang tinatanong pa rito is yung P. Kaya for this one, this is 1959. Okay, ang 1937 Tagalog, 1959 Filipino, 1987 is the Filipino, yung kasalukuyan na. Ang June 19, 1861, ito naman yung araw ng kapanganakan ni Jose Rizal. So for this one, mukhang marami ang kukurutin ang sarili. This is letter B, bravo. Okay, 45. Isinasaalang-alang ang payapa at positibong saloobin ng mag-aaral sa classroom upang maging lubos ang pagkatuto niya ng wika. So, tinalakay na natin to. Tingnan natin kung naaalala pa. Is it letter A, the teoryang cognitive, letter B, teoryang enative, letter C, teoryang humanist, or letter D, teoryang behaviorist? So, what is your answer for question number 45? Pakikomento po. Payapa at positibong saloobin ng mag-aaral sa loob ng classroom. Andiyan na po yung clue. 'Di ba? Kaya kayo nasasaktan kasi binabaliwala nyo yung mga sign. May hugot. 45. Letter A, alpha. Sure na ho ba tayo dyan?
payapa at positibong saloobin. Kapag involved yung salik pandamdamin, mga saloobin ng mag-aaral. So this is under teoryang humanist. Letter C, Charlie, ang tamang sagot. Hala. Sige, i-drill ulit natin. Kapag cognitive, anong ulit yung tatandaan natin? Ito ay naniniwala na ang pagkakamali ay palatandaan ng pagkatuto. How about enative? Ito ay naniniwala na likas na natututo ang bata kahit hindi turuan. Ang humanist naman, kapag involve yung salik pandamdamin, mga saloobin at emosyon ng mag-aaral, humanist po yan. How about behaviorist? Ano yung tatandaan natin? Yan naman yung mga kapaligiran, reward at reinforcement, pagsasaulo, pagmemorya, pagdidrills, that is under behaviorist. Alright? So I hope naaalala pa po yan lahat. Sapagkat mga ganitong tanungan ho ang madalas lumabas sa majorship. Para siyang proof ed na nasa wikang Filipino. Okay, 46 sa pananaliksik sa ang kabanata matatagpuan ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Is it letter A, kabanata 5, letter B, kabanata 3, letter C, kabanata 4, or letter D, kabanata 2? So what is your answer for question number 46? Pakikomento ko. 'Di ba? Maraming pagkakaibigan ang nasira dahil sa research. 'Di ba? Nag-friendship over sapagkat walang ambag sa research pero kaibigan mo. Kaya isusulat mo pa rin. Okay, 46. Saang kabanata matatagpuan ang presentasyon at interpretasyon ng datos? Sige, tingnan natin kung may ambag ba kayo sa research or tagaluto lang ng pansit canton. Sige, 46. Mukhang iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. For this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Ito ay matatagpuan natin sa Kabanata 4. Again, this is letter C, Charlie. Ang Kabanata 1 naman, ang tatandaan natin, suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2 is mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Kabanata 3 is disenyo at paraan ng pananaliksik. Kabanata 4, we have presentasyon at interpretasyon ng mga datos. At Kabanata 5, we have the lagom, konklusyon at rekomendasyon. Okay, 47. Ito yung uri ng pagsusulit na may ginagamit na pamantayan na dapat mapagtagumpayan ng examinee. Is it letter A, discrete point, letter B, integrative point, letter C, the norm reference, or letter D, criterion reference? So what is your answer for question number 47? Pakikomento ko. Okay, may ginagamit na pamantayan. Andyan na po yung clue. So pagdating sa board exam, kung marunong kang maghanap ng context clue, mataas yung chance na papasa at magtatap ka. Andyan na po yung clue. May ginagamit na pamantayan. Ano ba yung pamantayan sa wikang Filipino? Yan ay tinatawag nating criteria. Criteria. May ginagamit na criteria na dapat mapagtagumpayan ng examinee. And that is under criterion reference. Again, this is letter D, delta. Kapag may ginagamit na pamantayan or criteria, that is criterion reference. Ang norm reference naman, ang tatandaan nyo lang, ito yung ginagawa kapag kino-compare natin yung performance ng isang bata sa isa pang bata. Again, kapag kino-compare yung performance ng isang bata sa isa pang bata, that is under norm reference. Ang discrete point naman is specific yung isusukat. Integrative, meaning lahat ang sinusukat. General yung sinusukat. Sige, i-drill natin. Discrete, specific yung sinusukat. Integrative, lahat or general yung sinusukat. Ang norm reference, ito yung kino-compare yung performance ng isang bata sa isa pang bata. Ang criterion naman, ito yung kapag gumagamit ng mga pamantayan or criteria. So for this one, this is letter D, delta. Diba? Sa isang tanong, parang 4 yung natalakay natin. Okay, 48, anong batas ang nagpapatibay na Filipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Again, Filipino, P, hindi F. Is it letter A, kautosang tagapagpaganap bilang 1, 3, 4? Letter B, kautosang pangkagawaran bilang 7? Letter C, sa Ligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6? Or letter D, kautosang tagapagpaganap bilang 96?
So what is your answer for question number 48? Pakikomento ko. Okay, 48, mukhang iba-iba nagsagot ang ating Filipino majors. And for this one, kapag sinabi nating batas na nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan ng wikang pambansa, that is letter B, Bravo. Again, this is letter B, Bravo. Kautosang pangkagawaran bilang 7. Sa letter A, Alpha naman, ito yung batas na nagpapatibay na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Again, kautosang tagapagpaganap bilang 134, Tagalog. Kautosang pangkagawaran bilang 7, Pilipino. Ang saligang batas ng 1987, ito na yung kasalukuyan. That is the Filipino, yung F. Okay, for this one, this is letter B, Bravo. Number 49, anong gamit ng wika ang sumasaklaw sa paraan ng pagpapahayag ng kuro-kuro or opinion? Okay, gamit ng wika. Okay, again, letter A, metalingual, letter B, conative, letter C, phatic, or letter D, poetic. What is your answer? Pakikomento ko. Sumasaklaw sa pagpapahayag ng kuro-kuro or opinion, di ba? Kuro-kuro or opinion. And that is 49. I see a lot of, ano yung madalas sagot ang ating Filipino majors? Again, nagpapahayag ka ng opinion. At yan ay walang iba kundi ang metalingual. Letter A, alpha ang tamang sagot. Mabuti at naparito. Diba? Metalingual is nagpapahayag ka ng opinion. Ang conative naman, panghihikayat. Halina't tayo ay mag-aral upang makapasa. That is conative. Ang phatic naman, yan yung pagsisimula ng ugnayan. Ang poetic naman, masining na paraan ng pagpapahayag. Okay, i-drill natin kapag pagpapahayag ng opinion, metalingual. Paghihikayat, conative. Ang phatic naman, pagsisimula ng ugnayan. Ang poetic, from the word poetic, poet. So meaning, masining na paraan ng pagpapahayag. So for this one, this is letter A, alpha. Okay, last question. Nahulog ang lalaki. Anong uri ito ng pangungusap ayon sa kayarian? Is it letter A, padamdam, letter B, pasalaysay, letter C, payak, or letter D, tambalan? So what is your answer? Pakikomento ko. Sige, dito magkakaalaman. So ang makakakuha nito, kung makakasagot kayo nito, mataas yung chance na papasa at magtatap kayo. Okay, number 50, nais kong hintayin ang inyong kasagutan, di ba? Anong ulit yung sinabi ko sa inyo? Basahing maigi ang tanong. Kung ano yung hinahanap, yun yung ibigay. Sapagkat sa isang salita or dalawang salita ay pwedeng mabago ang kasagutan. Okay, number 50. I see a lot of letter A, alpha. Sige, nais ko munang hintayin ang kasagutan ng ating Filipino majors. Letter A, alpha talaga ang sagot ng ating Filipino majors. Alright? Sige. Hinihinday ko si Sir Antonio at si Sir Envy kung ano yung sagot nila. Kasi madalas sila yung nakakatama. Kaya sila yung hinintay ko. However, for this one, si Ma'am May ang nakatama. This is letter C, Charlie. Sige, pansinin nyo. Again, this is letter C, Charlie. Ang hinahanap natin is pangungusap ayon sa kayarian. Again, pangungusap ayon sa kayarian is different from pangungusap ayon sa gamit. So for this one, this is letter C, Charlie, ang tamang sagot. Diba? Kung ang tinatanong dyan is, nahulog ang lalaki, tandang padamdam. Anong uri ito ng pangungusap ayon sa gamit? Then your answer will be letter A, alpha. However, ang tinatanong sa number 50 is pangungusap ayon sa kayarian. And that is letter C, Charlie. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Basahing maigi ang tanong. Napaka-tricky ng mga tanong pagdating sa board exam. Yung tipong isang salita lang, nagbabago agad yung sagot. Okay, so I hope may natutunan kayo sa number 50 natin. Okay, for this one, this is letter C, Charlie. So this will be our last item sa session na ito at dalangin ko na sana ay may natutunan kayo sa ating live session ngayon. Okay? So maraming salamat po at sa mga hindi pa nakaka-enroll sa program natin, again and again,
pwede pa ho kayong humabol. Okay, so maraming salamat at dalangin ko na sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. So, ang ano lang natin dito is basahing maigi talaga ang tanong sapagkat marami ang pwedeng mangyari sa 1 point. Pwede niyong ikatap or worst, ikabagsak. Kasi hindi ho nagra-round off si PRC. Maraming salamat. So, ang ating next session is posted po sa ating Facebook page. Alright? So, nandun po lahat ng details ng program natin. Before you avail, basahin niyo po muna lahat para guided po tayo. Alright? Maraming salamat.